Pakinggan natin mga bossing yung yung dito talaga tayo bilib na bilib kay Pastor Apollo Kibuloy kasi sa kabila ng paggawa ng istorya harap-harapan, pagsisinungaling harap-harapan noong mga dati niyang miyembro na ilang piraso lang naman, wala pang 10, 7 milyon sila. Putang ina niyan. Ay maraming salamat honey. Maraming salamat sa iyo diyan sa Japan. God bless you. Iilan lang sila, samantalang ang miyembro ng KOJC is milyon. Kung ratio ang pag-uusapan, puta wala pa sila sa 1%. Wala pa sila sa 1%. Taina, maganda. Kung pakikinggan niyo yung testimonya, istorya, total wala namang ebidensya yan, istorya nung 10, 5, 7, bakit hindi nyo kaya interviewin yung istorya naman, alamin yung istorya nung other 7 million para malaman natin kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo. Kung sino yung mas maraming masasabing pangit versus sa maraming masasabing maganda, maglabanan na lang tayo ng propaganda. Sana man lang nagtawag si Risa Ontiveros na mga members ng KOJC, nandiyan dyan si Hana, nandiyan dyan kanina si Ma'am Rasi. Ang dami pang mga dyan, ang dami pang mga research. Si Carlo Catil, patawag niya dyan. Pakwento niya kung totoo ba itong mga sinasabi na, Carlo, ako si Risa, Carlo, paintindi mo sa akin, ano ba itong pagbibenta nyo ng biskotyo? Carlo, ikwento mo sa akin, ano ba itong ganito? Ano bang istorya ng ganito? Ano bang istorya ng ganyan? Bakit ba kayo nangangaroling? Bakit ba kayo may kingdom? Bakit ba kayo may ganyan? Para malaman mo, Risa Ontiveros, kung sino ba nagsasabi ng totoo? Para matimbang mo, kailangan both sides maririnig mo. Hindi yung putang ina, ang haba nung time na binigay mo doon sa mga chowariwap mo. Tapos doon sa panel nila pastor, alam mo naman na hindi sila pwede magsalita dahil may kaso na sa korte. Alam mo naman na they will invoke their right to self-incrimination. Di sana tumawag ka nung walang kaso. O magdala kayo dito, Pastor Kibuloy, ng 7 miyembro din. Katulad nila, 7. 7 sila, dala rin kayo ng 7 na pwede magkwento rin sa atin para mabalance natin kung tama ba yung sinasabi nila. Can you counter yung kanilang mga accusations? Can they counter yung inyong pananampalataya kay pastor? Para maganda, magdebate kayo pare-parehas dyan. And then ako nandito, makikinig ako, titingnan ko lang kung sino yung nagsasabi ng totoo sa inyo. Dapat ganun, Risa. Tumanda ka na sa Senado, wala ka pang alam. Ito, pakinggan natin itong kita mo naman, all smiles pa din si Pastor, di ba? All smiles si Pastor kasi ang hindi alam nito ni Risa, ang daming walang kuryente kanina. So maraming hindi nakapanood nito. Dahil yung iba, wala nang internet, wala pang local channel dahil sa bagyo. So ang nakapanood nito, yung may mga internet at yung mga troll lang at mga loyalista lang ni Marcos na galit na galit kay pastor. Lahat ng tao kanina nanonood kung gaano nakarami ang baha at kung gaano alam ng tao sa buong Pilipinas kanina kung gaano kasinungaling ito si Bongbong Marcos dahil binabaha ang buong Luzon, tapos siya may flood control project daw na 5,500. At nung kinausap sila kanina, tinanong sila sa kanina kung anong gagawin nila sa baha, wala silang alam. Hindi nila alam kung kailan dumapo itong hayop na ito. May EDCA sites tayo, pero putya nang ginagawa lang ng EDCA sites is doon lang ino-organize yung mga relief goods para madala rito. Ang dami mga Amerikano, wala kang makitang Amerikano na naglilipad ng mga relief goods, namimigay ng relief goods dun sa mga nasalanta at tumutulong sa mga sundalo nating Pilipino para iligtas yun nasalanta. Mas marami pang sundalong puti noong gustong arestuin si Pastor Kibuloy kaysa nung binabaha yung mga kababayan nyo dyan. So walang nakapanood nito. Wala. Sorry to say. So kung nagpo-propaganda kayo against Pastor Kibuloy, manood na lang sila ng replay. Pero alam mo naman, pag replay na, wala nang kwenta yon. Panis na yung balita. Sa kabila ng paninira, ito ang sagot ni Pastor Kibuloy sa inyo. Sir, kumusta po tayo ngayon? Kumusta po ngayon yung matapos natin masagot yung mga aligasyon po? Yung mabibigat na aligasyon nila, walang mga katotohanan. Kailangan katotohanan nila sa korte where I can defend myself
and malaman ang katotohanan. Because this committee is not the committee to decide whether I am guilty or not. It should be the court of law. Tulad ngayon, ang kinakaharap ko, kaya ako pumunta na dito, wala namang rendisyon, edi yun ang pinakamagaling. Pero this one is like trial by publicity. Wala kaming resource person. Walang galing sa amin, galing lahat doon sa kabila. O kaya, yung KOJC incident, hindi naman binanggit. Kung anong human rights. Hanggang ngayon, yung mga kabataan at kababaihan, may trauma pa rin. Hindi pa rin makalabas ng bahay. Nanginginig pa rin pag makakita ng pulis. Yung 16 days years, hindi binanggit. So, hindi natin committee ito. Hindi committing fair ito. Kasi Sige po. Salamat po. Binigyan kayo pagkakataon sumagot. Okay po ba yun? Binigyan kayo pagkakataon. So, pag sumagot ako sa korte na. Kasi, Diba? Kasi yun ang laging sinasabi nila. Oh, you were given to answer them. You're given the opportunity to answer them. Why didn't you answer them? Ang sa kanya nga is, bakit pa? Bakit pa ako sasagot sa komite na ang plano lang naman is sirain ako? So, bayaan mo na lang na sirain kanila because kahit sumagot ka naman ng tama, mali ka pa rin sa kanila. So, why try? Wag na. This is not the proper forum for that. Korte, doon ako sasagot. I have my lawyers. Doon sa korte, we can cross-examine, we can interpolate, we can challenge the testimonies of the accusers, at doon tayo magkakaalaman kung totoo ba yung kanilang mga sinasabi o hindi. Yun lang yun. So, bakit pa ako sasagot? Kasi yan ang sinasabi ngayon ng mga gonggong na natahimik si Pastor Quiboloy. Walang nasabi, walang na depensa doon sa mga akusasyon sa kanya. Bakit mo didepensahan yung sarili mo sa mga haka-hakang accusations? Bakit mo didepensa yung sarili mo sa mga katarantaduhang mga akusasyon? According to Attorney Torion, it's a victory to us. Why? We don't have to win itong hearing sa Senado because hindi ka mananalo dito, lalo na si Risa Ontiveros yung committee chair. At hindi ito korte para sabihin na nanalo ako o natalo ako. Actually, yung pagsabi pa nga nila na I invoke my right to self-incrimination. There's a case in our courts already. So I will answer sa proper forum. Nakakahiya nga si Risa Ontiveros dun eh. Nasabihin na itong ginagawa mo, Risa, is not the proper forum. You are not a judge. You are not even a lawyer para mag-imbestiga ng ganito. Therefore, I will not. Yun ang ni Pastor Quiboloy doon. I will not dignify you with ididepensa ko pa yung sarili ko just for you to humiliate me more. No, I'm not gonna let you do that. Let them do this. They've been doing that ever since. For how many years? They've been doing that. I survived and I will survive this. O, di ba, Ray Dino, maraming salamat sa'yo. Mabuhay ka. Palakpakan natin si Ray Dino. Yung 2x2 natin kaibigan. Parang may parang may nagpakulay pa. Ayan si Inday Rosel, Boss Dada, buy mo iced tea, init ng ulo mo. Hindi mainit ulo ko. Oo, ano lang talaga. Syempre, alam mo na, we are discussing and then sasabihin nyo may echo. Ang dami naman nanonood dito, wala namang problema sa kanila, wala namang nagrereklamo. So, makinig na lang tayo, manood na lang tayo. Ha? Kasi talagang mainit na ang ulo natin, mantakin mo. We have to endure 4 hours of lies na kailangan ko talagang panoorin because I want to defend Pastor Apollo Quiboloy. Diba? So, I'm sorry. Medyo mainit talaga ang ulo ko. Minsan, pero hindi kasi kapag nagdi-discuss na ako, gusto ko dire-diretso lang. Hindi kasi usually, meron at least 5, 6 na magrereklamo. Diba? Pero, wala naman eh. Kaya, ayun.
ano na lang, tiisan na lang tayo kung ano yung ano, kasi ako nasa travel ako, so kung ano yung output, tiisin na lang muna. Kasi pagbalik ko naman sa ano, pagbalik ko naman diyan sa studio, eh, pretty sure, magiging okay naman ulit ang lahat. So ayan na nga. So kita ninyo kung ano yung mga sagot ni Pastor Apollo Kibuloy, 'di ba? You were given an opportunity to answer. Why didn't you answer? Why would I answer? This is not the proper forum. I'll just answer in the court. Kasi doon may laban kami. Dito, kahit sumagot ako ng tama, wala akong laban. Why? Kalaban lahat yan eh. Binigyan nga sila ng opportunity magsalita lahat, kami hindi eh. Binigyan ka naman ng opportunity, pero wala kang pinatawag sa amin eh. Yung kay OJ Sigs, hindi nga na-discuss eh. Kung makapagsalita si Risa Ontiveros na mabuti nakuha mo na yung anak mo. Putang ina, mas marami nga kayong nirecruit ng mga bata para maging rebelde at namatay sa bundok eh. Parang concern ka sa mga anak ng mga magulang na nakuha nila kay Pastor. Tayo na sa sarap ng buhay ng mga bata kay Pastor. Libre kain, libre tulog, libre eskwela. Saan ka makakita ng ganyan? Tapos tinuturuan pa ng salita ng Diyos. Eh yung mga nire-recruit ng mga NPA sa mga magulang, 'di ba? Ang sinasabi ng mga anak sa mga ng mga nagbe-brainwash ng mga NPA sa mga bata, hindi kayo pag-aari ng mga magulang nyo. Yung mga magulang nyo, hindi nyo responsibilidad na na magtrabaho kayo para sa magulang ninyo. Inilabas kayo ng mga magulang nyo rito at hindi nyo responsibilidad na mag-aral kayo para sa kanila. Ang responsibilidad ninyo ipaglaban ang bayang Pilipinas. 'Di ba ganun ang sinasabi nila sa mga ganun ang sinasabi ng mga kupal na mga nagre-recruit na NPA sa bundok? O yung mga anak ng mga magulang, nakukuha pa ba nila yung mga anak nila? Hindi na. Buti pa nga kay Pastor nakuha nila yung mga anak nila. Yung mga ninyo, yung mga anak na kinuha ninyo para pumunta sa bundok, i-brainwash, sabihin na lumaban para sa bayan. Ano nangyari sa kanila? Nangamatay. 'Di ba? Yung iba nasa mass grave, yung iba ginawang parausan. Binuntis, ginawang pupunta ka sa mga nakukubkob na mga sundalo ng mga ng mga kuta ng NPA, putya puro contraceptive pills, puro condom na gamit. Takin sa ka makita ng ganyan. Tapos ang kapal na mukha mo, Madam Risa, na mabuti naman nakuha mo na yung anak mo. Ang ina, kakapal ng mga mukha ninyo. Thank you very much kay Marge World. Boss Dada, pumupogi ka pag nagagalit. Magalit ka pa more, grabe ka naman, Marge World. Oo, hindi, pasensya na kayo ha. Kasi talagang galit na tayo lahat eh. Ay, gustong-gusto na nga natin na na mag-election na para matapos na 'to, manalo na si Pastor. Diretso mo, Pastor. Pagka-allegations, korte na yan. Bye, sir. Di ba? Saan ka makakita ng ganyan? Ganyang katalino si Pastor. Kaya nga sabi ko sa inyo, given the opportunity, if Pastor Kibuloy wins and becomes a senator, maraming maitutulong to sa bayan natin. Maraming maitatama ito na mali, na pagkakamali ng mga senador. Katulad itong mga walang kakwenta-kwentang hearing na to. Walang kakwenta-kwenta to. Pustahan tayo. Walang magagawa si Risa Ontiveros na batas na nanggaling dito sa hearing niya na to. Wala. Wala yan. Separation of church and the state. Ano yun? Klaro yun. Straightforward yun. Upfront yun. Napakasimpleng intindihin nun. Pero binabali ng mga polis, binabali ng mga senador, binabali ng mga tao sa gobyerno. At yun ang mga talagang nakakalungkot na pangyayari sa bayan natin. Meron pa yung Angels of Death, putragis yan. Pinanindigan talaga nila yung Angels of Death. Sige.